Ayan na. Okay. So magandang araw sa ating lahat, sa inyo diyan sa Pilipinas, sa Middle East at sa iba't ibang dako pa ng mundo. Magandang araw, mabuhay tayong lahat. Ang inyong lingkod ngayon ay naririto sa New York, no? Sa United States of America, dito sa New York City at ngayon ay gabi na dito, no? 11:00 ng gabi at diyan sa Pilipinas ay marahil ay 11:00 ng umaga at diyan sa ating mga kababayan sa Middle East ay mga around um, 8 o'clock in the morning, no? Or 7 o'clock in the morning. Kaya naman ako'y natutuwa sapagkat ako ay inyong sinasamahan sa ating live session. Ang ating last live session was like 10 days ago. So kaya siguro ay gustong-gusto niyo nang marinig kung ano nga ba ang mga kaganapan sa Australian immigration. Ano nga ba ang mga bagong aabangan ng ating mga taga-subaybay at tagatangkilik ng RPS TV channel. Tayo po ay napapanood sa iba't ibang pages ng RPS Migration na diyan po ang ating nangunguna ang napakalaki at napakalawak na reach ng RPS Migration Services na mayroong 115,000 followers. Ngayon po ay magiging 116,000 followers na siya. Malapit na po siyang umabot sa 116,000 followers. Kaya patuloy po natin i-share ito at upang makita ng ating mga kababayan. At nakakatuwa ang mga reels dito sa ating page sapagkat umaabot ng 22,000 ang kaniyang views, 11,000 ang views. Nakakatuwa sapagkat ang ating mga kababayan ay na-appreciate ang ating mga updates sa Australian immigration. Napapanood din tayo sa RPS Migration Australia, sa RPS sa Rinanti Sulit at sa RPS ACT Baguio, na andyan din ang RPS Makati at ang RPS UAE, ganun din ang RPS Singapore. Binabati ko ngayong araw na ito ang lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa RPS TV at binabati ko rin ang ating mga kasamahan diyan sa Pilipinas na andyan si RPS Mary, RPS Miss Maricel diyan sa Makati, si RPS Guainet, RPS Peter at diyan sa atin sa Baguio si RPS Mickey, RPS Raquel, sa Davao RPS Jarina at diyan sa Zamboanga si RPS Almira, sa RPS Batangas si RPS Angel, si RPS Berlin na andyan din sa may Pangasinan at RPS Singapore, RPS Bernie, sa RPS UAE, sa RPS Princess at RPS Romeo. Hopefully ay safe kayo dyan sa Dubai, no? At nabalitaan natin na napakalakas ng ulan dyan sa Dubai in 75 years. Ngayon lang ulit na ulit ang ganong napakalakas na ulan. Sana po ay safe ang ating mga kababayan dyan sa Dubai at nawa kayo ay ligtas at nasa mabuting kalagayan, no? So lagi tayong naghahangad ng mabuting kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Middle East, no? At ngayon nga dyan sa Dubai. So mag-ingat lamang po tayo sa mga paglabas dyan sa Dubai sapagkat hindi natin alam kung safe man lumabas, no? At ang mga baha, no, ay umiwas sa mga baha, lalong-lalo na yata kapag ito ay nagkakaroon ng kuryente, no? So kaya naman ating kinukumusta, no, ang ating mga kababayan diyan sa United Arab Emirates, no? Nanggaling tayo diyan, isang buwan tayo diyan at marami tayong mga kababayan na nabigyan ng free consultation at ngayon ay sila ay nagsisimula na ng kanilang mga aplikasyon patungo sa Australia. Marami rin tayong mga kababayan na sumusubaybay na nasa Saudi Arabia, particularly in Riyadh.
no? Magandang araw diyan sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ngayong araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan sa reforma, no? Na ayon sa migration strategy. At ganun din, maaari kayong magtanong ng ilang mga katanungan, no? Kung malabo o doon sa mga hindi naliliwanagan sa mga ating diskusyon. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Reynante P. Sudit. Abogado sa Pilipinas at isang registered migration agent sa Australia na may numerong 138-2407. Ako po ngayon ay naririto sa New York City, sa Manhattan. Sa katapat lamang tayo ng World Trade Center, yung 9/11 tower. Ayan po, yung malaki na yon, yan po yung World Trade Center. At diyan po sa baba ay naandyan yung mga pangalan, no, ng mga nasawi noong 9/11. Kaya naman po napaka-historical ng ating backdrop, no? So kaya po pinakita ko sa inyo kung nasaan ako ngayon ay para makita nyo rin kung nasaan ba ang New York City. At nakakatuwa, no? Sapagkat different time zones pero nagkakaugnay tayo sa pamamagitan ng teknolohiya. Iyan ang napakaganda, no? At bukod doon ay akin pong ipinapaalaala sa ating mga tagatangkilik at taga-subaybay na huwag kara-karakang gagawing immigration advice. Ang lahat ng ating mga tinalakay, ang lahat ng ating mga pinipresent sa ating talakayan ay general information lamang at hindi kara-karakang gagawin immigration advice sa kasalukuyang aplikasyon sapagkat maaaring kakaiba ang inyong kasalukuyang aplikasyon o ang mga aplikasyong gagawin pa. Kaya marapat lamang na ako ay inyong kontakin upang kayo ay mabigyan ng tamang immigration advice. Ang atin pong email is australia@rpsmigration.com.au. Mapapansin ninyo ang iba't ibang updates na aking ginawa, ang aking iba't ibang mga videos na ginawa at ito ay aking in-upload sa iba't ibang pages ng ating RPS Migration. At of course, naandyan din ang ating RPS TV sa YouTube na andun ang mahabang talakayan ng mga updates sa immigration. Tinalakay natin noong mga nakaraang linggo ang mga pagbabago sa student visa applications, tapos ating ding tinalakay ang mga pagbabago sa working visa. Ano nga ba ang mga magbabago sa working visa? Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang talakayan sa 8 key reform actions na inihahain ng Australian government through Department of Home Affairs. Ito ay nakapaloob sa migration strategy, no? Ang ating tinatalakay, ang ating basihan ng ating pagtalakay ngayong araw na ito ay yung migration strategy na ipinalabas ng Australian government noong nakaraang taon. At ito ay mayroong 8 key reform actions para rebisahin ang broken system ng Australian immigration na minana nila sa nakaraang administrasyon. So ngayon ay ipagpapatuloy natin. Ang number 2 is reshaping, no? Reshaping the permanent skilled migration sapagkat ang skilled migration, ang permanent skilled migration, ang isa sa may pinakamataas na bahagi ng migration sa Australia. At ito ay nakakatulong sa ekonomiya ng Australia sapagkat ito ay humihimok sa mga individual na mayroong angking skills, qualifications, at experience na makatutulong sa Australian economy. Okay? So, yun yung i-reshape. So, ano yung mga gagawin? Ano ang mga areas for reform? Ang isang nangunguna dito ay yung reform points test, no? Yan ang lumalabas na una sa
reshaping the permanent skilled migration. Ang ibig sabihin nun sa mga darating na buwan ay ihahain na ng Australian immigration ang reform points test. Ano kaya ang mga nakapaloob dito, no? Hindi ko rin alam kung ano ang nakapaloob doon sa reform points test. Sa kasalukuyan, ang ating points test ay merong threshold na 65 points, no? Pero bago ko makakalimutan, no? Hindi pa rin lumalabas yung visitor visa na may 8503 visa conditions. Maalaala ninyo na yun na lamang ang hinihintay doon sa idineklara ng kagalang-galang na minister, no, ng immigration. Yung condition na 8503 sa visitor visa na hahadlang sa pag-a-apply ng mga students na pumapasok sa Australia on a visitor visa at pagkatapos nag-a-apply ng student visa. Kapag ka ang visitor visa halimbawa ay merong kondisyon na 8503 o no further stay, hindi na makakapag-apply ng kahit anong visa ang mga may hawak ng visitor visa na may 8503 kapag ka sila ay nasa loob ng Australia, maliban na lamang sa protection visa. Okay? So yun po, inaabangan pa rin natin sapagkat yung mga natatanggap natin ng mga visitor visa ay wala pang 8503. Kaya naman siguro sa mga darating panlinggo ay malalaman natin na may mga kondisyon na ganon. At binabati ko si Rodney Centeno, no? Diyan sa Abu Dhabi, isa sa ating mga nurses na nakatanggap ng business visitor visa at alam ninyo na valid for 5 years, no? 5 years ang validity ng kanyang visitor visa sa Australia sapagkat siya ay kukuha ng OSCE, no, sa Australia. Kaya naman ay good luck sa iyo, Rodney. So ipagpatuloy natin ang ating talakayan ng tungkol doon sa reshaping the permanent skilled migration. Yung reform points test na ang sinabi ko kanina, ang threshold ay 65 points sa kasalukuyan. So ito ay binubuo ng age, no? Ang mga attributes na bumubuo ng points test ay ang age, English proficiency, educational qualifications, experience, at partners qualifications, civil status, credentialed community language, regional study, Australian study, at marami pang iba. No? So iyan ang bumubuo sa points test. Saan ba ginagamit ang points test? No? Ang points test ay ginagamit sa general skilled migration. Kinakailangan ikaw ay less than 45 years old bago ka mag-lodge ng permanent skilled visa. Ito, ang mga subclasses ay binubuo ng subclass 189, subclass 190 at lahat ng mga temporary visa na nakabilang sa general skilled migration. Yun po, doon po ginagamit yung points test, no? So kaya naman kapag naka-score ka ng 65 points, yun ay minimum threshold at maaaring ikaw ay ma-invite ng immigration sa skill select. No? So ang pagra-raffle, merong electronic raffle, kapag ka ikaw ay na-invite, then that's the moment na po pwede kang mag-lodge ng iyong skilled migration visa. Alam nyo ba, trivia, noong mga nung kapanahunan ko pa na mag-apply ng visa sa Australia, wala yung expression of interest, wala yung invitation na skill select. Kapag halimbawang nakatanggap ka ng skills assessment po, pwede ka na mag-lodge ng iyong visa. Ganun kasimple noon ang pag-apply sa Australia. Pagkatapos, binago na, no? Noong mga nakaraang noong sumunod na mga taon ay binago na at nagkaroon nga nitong skills select. No? Kaya yan yung pagbabago. At ngayon nga ay binabago na naman ang Australian immigration. Itong pagbabago ito ay para sa response, no? Response to the present needs and present situation. No? Hindi naman yung binabago para lang for the sake na baguhin, kundi yan ay pinag-aralan, nagkaroon ng mga research, siya ay nagkonsulta sa mga stakeholders, no? Sa mga stakeholders para malaman kung ano baga tumutugon ba, no? Tumutugon ba ang kasalukuyang
programa sa mga pangailangan na sa pangkasalukuyan. At itong ang reform points test na ito ay lalabas no sa mga susunod na buwan, maaaring after financial year. Alam naman natin sa Australia na ang July 1 is the beginning of the financial year. Kaya mapapansin ninyo, ang lahat ng mga states ay nagsasara ng kanilang mga nomination o nakaka-receive kayo ng mga emails galing sa states na ang kanilang allocation level ay naabot na nila at magsasarado na sila. Siyempre, ang ating mga kababayan na kapag naka-receive ng email, nag-aalala sapagkat akala nila hindi magbubukas. No? Laging kapag malapit na ang financial year, naabot na nila yung kanilang allocation level, yung allocated level. So, kaya magsisimula ulit yan sa July 1. Back to zero ulit yan. Ngayong 2023-2024, mayroong 190,000 permanent visas ang igagawad ng Australian immigration sa 4 major streams ng permanent visa. Ano-ano ang mga ito? Ang una ay ang points-tested visa, yung sinabi ko sa inyo kanina na general skilled migration. Ito ay ang skilled nominated, skilled sponsored at lahat ng mga regional visas. Ito ay nakasalalay sa skill ng ating mga kababayan. Kung ikaw ay may skill na nasa list, na skilled occupational list, therefore, makakapag-apply ka ng general skilled migration. At doon papasok ang points test. At isa sa mga nakikita, no, ang isa sa mga na-identify na migration strategy na poor predictors of success. Ang ginamit na mga words ay poor predictors of success. Ang una ay ang credentialed community language. Ano ba ang credentialed community language? Ang credentialed community language po ay ang pagsasalita ng ibang lengguwahe na alam mo na, sapagkat ang Australia is a multicultural country. Siya ay maraming immigrants. So bukod sa English, ang ibang mga immigrants ay nagsasalita ng ibang lengguwahe. Katulad ko, no? I can speak English at nagsasalita rin ako ng Tagalog. So ang ibig sabihin, mayroon akong dalawang lengguwahe. At ang aking community language at ang aking language other than English is Filipino. Kaya yung Filipino na yon ay nasa list ng CCL na kapag naipasa ko ang examination na ito, magkakaroon ako ng 5 points. Yun ang tinatawag na para-interpreter test. No? Hindi siya ang examination na yun ay nasa level lang ng community. Yung pakikipag-usap mo, yung pakikipagtalastasan mo sa pang-araw-araw na gawain o pamumuhay. Yun ang level na tinetest doon sa para-interpreter test. Kapag naipasa mo yun, meron kang 5 points na maidadagdag sa iyong aplikasyon. Ito ay isa sa mga na-identify ng migration strategy na poor predictors of success. Hindi ko alam kung aalisin siya o babaguhin o ano ba ang gagawin diyan sa CCL. No? Pag sinabi ba natin na poor predictors of success, ano ang gagawin kapag ikaw ay poor predictors of success? Maaring ikaw ay alisin na, o maaring ibahin. Ang sunod ay ang regional study. Nakapagtataka na ang Australian government ay nag-i-encourage ng mga students na mag-aral sa mga regional areas, pero napansin na ang regional study is a poor predictor of success. So ang ibig sabihin nito, ito ay maaaring maalis sa mga factors, sa mga attributes doon sa points test, ay 5 points din yon. Ano nga ba ang regional study? Paano ka makaka-claim ng regional study? Kung ikaw ay nag-aral ng at least 2 years diyan sa regional areas, ang mga postcodes niyan ay nasa immigration website, no? At kapag ka ikaw ay nag-aral diyan ng at least 2 years, no? At least 2 years, and you live
you live there and work there. You have to live as well, no? You have to live as well in the regional area. Hindi lang ikaw, hindi ka lang dapat mag-aral, dapat doon ka rin tumitira. So, iyan ay yung regional study, 5 points din yan. So, yung credential community language ay yung regional study, no? Ang sinasabi ng migration strategy, hindi ako nagsabi. Ang nagsasabi ang migration strategy ay poor predictors of success. So kaya naman tayo, kapag sinabing poor predictors of success, maaaring mawala, no? O maaaring ibahin sa mga darating na buwan ang dalawang factors na ito o aspeto na ito ng general skilled migration. At dito, sa migration strategy ay sinabi na mas magpo-focus sila kung ano ba ang skill ng secondary applicant. Pag sinabing secondary applicant, maaaring ito ay spouse mo o partner mo, same or opposite sex, no? Doon sila magfo-focus kasi sa ngayon ang pwede ka rin kumuha ng 5 points coming from your partner sa English. At kung halimbawa, ang partner mo ay mayroong skill na nasa list, so pwede kang magpa-assess yung iyong partner para makakuha din ng 10 points. So instead na 5, 10 points ang makukuha mo. No? Pero sa sinabi sa migration strategy na mas magpo-focus sila so kung anong skill ng secondary applicant para mas makatulong sa main applicant. So very interesting diyan sa sinabi ng migration strategy na yan. Alright? Ano pa ba ang napansin ko dyan sa reshaping permanent skilled migration? So sana mapa-improve nila yung processing time na tulad ng ginawa nila sa working visa na maaaring yung working visa processing time ay maging 7 days kung ito ay nakabibilang sa specialist skills pathway. At kung ikaw naman ay nabibilang sa core skills pathway, ikaw ay 21 days lamang ang processing time from the time of the visa lodgement. Laging kaakibat nun yung from the time of the visa lodgement, hindi yung 21 days from the time na natanggap mo yung natanggap mo halimbawa yung offer, hindi, from the time of the visa lodgement. Okay? So yun ang yun ang magandang diyan, talakayan diyan. Ano pa ba ang magandang aspeto na tinalakay diyan sa permanent skilled migration? So permanent visa ang una, right? Ang ikalawa, ang employer sponsored visa. No? So may 4 na streams na pinanggagalingan ng permanent visa. Yung una ay ang points tested visa na sinabi ko kanina. Ang ikalawa ay ang employer sponsored visa. Employer sponsored visa. Ano itong mga to? Ito yung mga subclass 186, subclass 187, permanent visa na agad ang igagawad doon sa mga overseas workers na na-sponsor ng mga employer. Halimbawa, ikaw ay registered nurse, ikaw ay lisensyado sa Australia, in-sponsor ka, no? Binigyan ka ng subclass 186, subclass 187, that is a employer-sponsored visa. So, ang ikaw kinakailangan, meron kang 3 years of experience in the last 5 years at dapat meron kang skills assessment at dapat meron kang employer na mag-i-sponsor sa'yo. At dapat ang iyong employer ay may approved business sponsorship at nag-lodge na ng nomination or meron kang approved nomination. So, ganyan kasalimuot yung employer-sponsored visa. Pero kung halimbawa kayo ay nangangailangan ng assistance diyan sa employer-sponsored visa, no? Sa ENS, employer-nominated visa, no? Ay makipag-ugnayan lamang sa inyong lingkod. Ang sunod na pinanggagalingan ng permanent visa ay ang Global Talent Visa. Mapapansin niyo doon sa aking YouTube, no? Nanood kasi ako ng NBA noong nakaraang araw ng NBA. So syempre,
O sige, ibini-video natin 'to mga NBA players. Pupuwede kaya itong maging, mag-apply ng Global Talent Visa, 'no? Kasi yung sports kasi wala doon sa Global Talent Visa. So maaari 'no, rerevisahin kasi ang Global Talent Visa at ito ay humihimok sa mga individual na may kakaibang talent, 'no, may kakaibang skill na maging bahagi ng Australia at mag-contribute sa Australian economy. Ayan ang Global Talent Visa, okay? Ang sunod naman ay yung tinatawag na Business Investment Visa. Hindi ko masyadong i-discuss yung business. Ito ay para sa mga namumuhunan. Sa sobrang yaman, dalhin nyo ang yaman sa Australia at mag-business ka. Ayun, ang Business Investment Visa. Kaya ang apat na major streams, no? Maraming permanent visa sa Australia, pero ang binanggit sa migration strategy na four major streams ay ang points tested visa, ang employer nominated scheme visa, ang sunod ay ang global talent visa, at ang ikaapat ay ang business investment visa. So, ayan ang i-reshape, babaguhin ng Australian immigration sa mga darating na buwan. No? Sana mapuno nila yung 190,000 allocated visa. No? So, kaya maraming mga pagbabago ang ating makikita. Kung sumusubaybay kayo sa ayan, nako, pasensya na po kahit merong major interruption sa New York. ang kanilang ang kanilang internet. Sana ako ay naririnig niyo na ulit, no? So anyway, ipagpapatuloy ko ang ating talakayan. So iyon ang apat na streams ng permanent visa. So ngayon, yung 2,500, ano nga ba 'yon, no? Ang ang may inilabas na proposal, no? May inilabas na proposal ang isang institusyon, no? Ang isang institusyon na ang pangalan ay ano nga bang pangalan ng institusyon na nagpalabas ng 2,500 ng GRA Institute. Wait. Ng Grattan Institute, no? Sa Australia, at nagsasabi na
nagpo-propose na gawing 2,500 ang international student visa application fee. Sa ngayon, ito ay 710. Kapag ka ito ay umakyat ng 2,500, ay napakalaki. Exponentially ang pagtaas. No? Pero yun naman ay proposal pa lamang. No? Huwag tayo magpapanik, mga kababayan. Kung halimbawa kayo ay international student, huwag muna kayo magpapanik. No? Yun ang pinakamaganda sa lahat. Katulad halimbawa, ng financial capacity, huwag kayo magpapanik sapagkat may mga options naman papaano ninyo makukomply yan. So ito naman, proposal pa lang. At ayon sa proposal, ito ay makakatutulong sa mga domestic students para magkaroon ng funding at may iwasan din ang mga international students na kumukuha ng mga cheaper courses sa mga cheaper providers. At doon sa mga against, of course, ito sinabi nila itutulak nito papalayo ang mga international students sa Australia at maaaring pumunta ng Canada, United Kingdom at dito sa United States of America kasi mas mura ang international student visa application fee. So aabangan natin ang mga kaganapang yan sa Australia. No? Ang isa pa sa mga kaganapan ay ang reforma, no? sa ating Australian immigration. At kanina inilabas ko rin yung mga Bachelor of Nursing, no? Bachelor of Nursing na magtatapos sa Australia, papaano kayo makakaiwas sa student visa extension. Kaya kung kayo ay nangangailangan ng tulong or ng consultation, ng free consultation, kayo po ay mag-email lamang sa Australia at rpsmigration.com.au. Ako po ay nasa Australia first week of May. No? Kaya po pwede po kayong mamasyal sa akin sa ating opisina sa level 7, 470 Collins Street. At ang ating mga kababayan, sabihin ninyo, i-share ang ating videos, mag-subscribe sa ating YouTube para kayo ay palaging updated sa Australian immigration. Napakarami ng darating na mga pagbabago. Kaya naman, at natutuwa naman kami sa RPS Migration na maibahagi ito sa ating mga kababayan. Kaya naman, hanggang dito na lamang muna ang ating talakayan at sana ay kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Renan Tepisulit, abogado sa Pilipinas at isang registered migration agent sa Australia na may numero 1382407. Narito po tayo ngayon sa New York at bumabati ng isang magandang araw, gabi, kung nasaan man kayo, mabuhay tayong lahat. Kay RPS, sulit ang visa mo.